Magandang araw mga katokers, mga katokings, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Alright! Pag-usapan natin itong katatapos lamang na laro, Well, fresh na laro, Na latest, what I mean is latest. Latest na laro ng TNT Tropang Giga at ng Barangay Ginebra in Game 2 nila, At magbibigay lang tayo ng konting assessment, ng mga suggestions na pwede nilang gawin. Okay? Batay doon sa kanilang larong, sa last performance sila sa Game 2. Ako napansin ko, mga kababayan, ganun pa rin ang naging istorya. Ganun pa rin po ang naging istorya. Tamang-tama yung graphics ng PBA kagabi, Barangay lockdown. Okay? Kumbaga parang kinandado hindi makagalaw ng maayos yung mga players ng Barangay Ginebra dahil sa matinding depensa nitong TNT Tropang Giga. Magbibigay tayo ng katunayan dito sa ating sinabi. Okay? Kung titingnan nyo ang mga numbers, mga numero, bigyan ko kayo ng halimbawa. Unahin na natin itong field goal percentage. Field goal percentage, 35.6% para dito sa Ginebra, 47.4% dito sa TNT. Mababa ang 35.6 sa isang team, sa isang laro. Okay? Minsan yan, nag-a-average yan ng mga yan. Tama, yung sa TNT, regular yan, 47, mga 50 plus. Pero 35.6 is way too low. Nakakontribute dyan, isa sa mga nakakontribute dyan, again, sa Game 1, na-shutdown sila sa 3-point area, And again, na-shutdown na naman sila sa 3-point area ngayong Game 2. 3-point field goal percentage para sa Ginebra is 25.9 or 26%, round off na natin, 26%. Samantalang sa TNT, 37.8%. Okay? Ang regular niyan medyo magbababa syempre kasi hindi naman high scoring percentage yan hindi naman high scoring percentage ang 3-point shot, malayo Okay? So bababa na konti. So around 35, mga 37 ito. Sa TNT tama ito, Pero 25 or 26% is again way too low. For a team na in the eliminations, quarters, at saka semis, number 1 kayo sa 3-point shooting. I'm referring to Barangay Ginebra, Okay. Isa pang number, department, points in the paint. Alright, hindi nagkakalayo. Lamang ang TNT ng 6, 38 to 32. But if you're going to look at the percentage points in the paint, ibig sabihin, yung nagawa nila doon sa loob, percentage-wise, ang layo ng diferensya, mga kababayan. 48.5%, sabihin na natin, 49% for Barangay Ginebra, samantalang itong TNT, 70.4%. Ang layo ng discrepancy, mga kababayan. They have something to do. They have to do something about this problem, mga kababayan. Ang layo ng numbers. Perimeter points. Okay? Ito, obvious na obvious. TNT, 48 points. 27 points for Ginebra. So, maraming iminimintis na tira sa perimeter itong Barangay Ginebra. Okay? Kung ita-translate nyo yan sa percentage, 39.7% for TNT, while 25% lang sa Barangay Ginebra. Perimeter points po 'yan, At patuloy ang pananalasa ng barangay ng TNT Tropang Giga sa pagtakbo, Tinatakbuhan lang nila 'to yung Ginebra. Okay? Katunayan yan, 17 fast break points were produced by TNT during the last game. 17-11 lang sa Barangay Ginebra. Okay. Now, pagdating na dito specifically kay Justin Brownlee, tingnan natin yung numbers niya. Some departments, only 19 points. Not the usual Justin Brownlee that we see. Okay. Kaya ako, may mga nagko-comment pa nga,
nababahala raw sila sa tinatakbo ng performance ni Justin Brownlee at kinakabahan daw sila pagdating ng second window nitong FIBA Asia Cup qualifiers. Baka ganito ang maging takbo ng laro ni Justin Brownlee. Sana naman wag, ano? Pero sana temporary setback lang ito para sa Ginebra at para na rin sa sa Barangay Gilas. Para na rin sa Gilas, ano? Okay? Pero at this point, ano, ito lumalabas na mga numbers ni Justin Brownlee, 19 points lang, although he had major help assistance from the locals, pero mababa pa rin yung output nila. Okay? Alright? Just scoring, ilan ba yun? 84 points ba? Okay? 96-84 yata ang final score, ano? Alright. Mababa yun, 84. You were able to, the TNT Tropang Giga was able to limit again. Nakaraan, 88. Ngayon, 84. Mas mababa, no? Okay, kung di ako nagkakamali, kasi nakalimutan ko na yung final score, ano? Wala rito sa akin yung numero, no? Pero just the same, 19 points lang siya. Ang kanyang efficiency, negative 6. Ibig sabihin, pag tuwing pumapasok siya sa laro, okay, imbis na positive contribution sa naibibigay niya, nagiging negative. Okay, minus 6, ano? And, marami pa rin siyang mintis sa tres, no? Yan. Samantalang ito si RHJ, kung napanood yung laro, no? Hindi naman niya masyadong 40 itong tres, pero siguro may halos swerte na rin yung kagabi, no? RHJ, 50% from the 3-point area, giving him a 3-point field goal percentage of 50%, 6 out of 12. Napakataas ito, 50% para sa isang player, no? At yun na nga, nag-translate na nga sa mataas na puntos dahil nung second quarter nakahabol ng konti ang Ginebra, no? Na-outscore nila nung second quarter ang TNT. Pero bumawi ang TNT sa third and fourth quarter. Fourth quarter umalagwa na. Lumamang na ng husto. Okay? So halos ganun din ang score, 96, 84, 100 something, 88, no? They have something to do. Hindi nila makita kung ano ang solusyon. Hindi pa nila nakikita ang solusyon. Sad to say, ano? Pero makikita rin ni Coach Tim Cone yan. Maniwala kayo. He is a master of adjustments. Now down 2-0. Oh, now down 0-2. Medyo magpa-panic button na yan, ano? Although sinasabi nila na may pag-asa pa, no? Dalawa pa ang kailangan ng TNT para mag-champion, hindi pa sila out. Okay naman yun, ano? Pero they have something, they should find solutions, no? And ways to solve their problem in their offense. Okay? Dahil pinahihirapan talaga sila sa depensa, mga kababayan. At itong si Justin Brownlee sa isang interview, aminado. Okay, ito babasahin ko yung mga statement niya, no? And I quote, TNT had it going for the past couple of games. Right now, to be honest, it seems that they got us figured out on their defensive side. Okay? Kumbaga parang ang TNT huling-huli na ang laro. Huling-huli na ang laro ng Barangay Ginebra at ni Justin Brownlee. Okay? We're having some struggles offensively, which is true, no? Halata naman, obviously. It's tough, ano? They know my game. O yan, sa kanya, siya na nagsabi niyan, ano? They know I like to shoot threes. They've been really scouting. Ayan. They've been really scouting and they've been on it very well. It's very obvious that they don't want me to shoot threes. End of quote. Okay? Yan ang sabi, ang napag-amin mismo sa isang interview ni Justin Brownlee. Ayan. So, nararamdaman niya talagang yung depensa, higpit ng depensa sa kanya. Ayaw siyang patirahin sa tres.
Kasi yun talaga ang laro ni isa sa mga strengths ni Justin Brownlee yung tres. No? Kapag kailangan humabol, tres. Kung minsan 4 pa nga, no? Yan. Okay, so nasilip ng husto, na-scout ng husto, sabi ni JB, na-scout ng husto, no? Yung laro niya. Okay. So, ay hirapan talaga ang Ginebra pagka hindi nila nasolusyonan. At pag nanalo pa ng TNT 3-0, panic button na yan. At medyo mahihirapan na yan. San Miguel lang ang nakagawa na down 3-0 naka straight na 4. Okay? At hindi ko alam kung mangyayari pa yon dahil mahirap gawin yun. 4 straight, down 3-0-3. Yung moral mo na medyo hindi pa masyado, medyo broken na. Although lalaban ka pa, okay? Pero pag nakita mong nananalo na yung kabila, maganda opensa, maganda depensa, panghihinaan ka na rin ng loob. Kasama na dun yung laro. Okay? Ayan. At isa pa, nakalimutan ko. Naapektuhan na rin ang opensa ni Justin Brownlee. Bakit? Tsaka depensa niya. Bakit? Na-foul trouble pala siya. 5 fouls. No, nakita ko sa stat board. 5 fouls pala siya eh. So, siguro iniisip niya. Okay? Luluwag syempre konti yung depensa niya. Okay? So, lahat ng mga yan nakaka-apekto sa laro. Okay? Now, they should make the adjustments, major adjustments, lalo na tong si Justin Brownlee. Paano siya iikot dun sa laro ng mga locals. Again, yung laro ng locals, kailangan na yan. Scottie Thompson, hindi pa pumuputok ang laro nitong si Scottie Thompson. Si Stephen Holt, tinihintay ko rin. Natandaan niya isang laro na naka-30 siya. Ayan. So, it's time for Stephen Holt to prove himself na hindi siya dinadaga pagdating ng finals kasi first time niya makapasok sa finals, ano? Yan. So, tsaka si RJ Abarrientos. Patunayan nila na kaya nila suportahan itong si Justin Brownlee. Alright? Okay. Ganito na lamang muna mga kababayan at patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel Talking Toshi TV. Subscribe po kayo mga kababayan sa ating YouTube channel. Madali lang naman mag-subscribe. Okay? Just press the subscribe button at that's okay. Okay na po yun. Suportahan nyo rin po, like and follow na rin na po ninyo ang ating Facebook page Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa panonood ng ating vlog sa ating YouTube channel at hanggang sa susunod po nating vlog, magkita-kita po muli tayo. Game 3 sa November 1. Okay? 7:30 PM. Kita-kita po ulit tayo mga kababayan. Maraming salamat po at happy weekend.